Ito ang Suyo Cervantes Road. Matatagpuan ito sa probinsya ng Ilocos Sur. Ang scenic road na ito ay isa ring kilalang ruta patungo sa rehiyon ng Cordillera. Kaya sa videong ito, samahan niyo akong lakbayin ang mountain pass ng Suyo Cervantes Road o mas kilala din sa tawag na Besang Pass, hanggang marating natin ang Baangan Escapade ng Mankayan, Benguet. Tama pa kaya tong daan na to? Ay, daan pa ba to? Grabe, para tayo pumapasok na sa kagubatan. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Andito na po tayo ngayon sa probinsya ng Ilocos Sur at ito po yung pinaka-arko nila dito. Yan, yung tanyag na arko na maraming humihinto na mga turista na bumibisita dito. Ngayon po, yan, dito na tayo sa bayan po ng Tagudin, Ilocos Sur. At umalis po tayo ng Pulilan, Bulacan ng 3 AM. Halos 8 oras na po tayong nagbabiyahe. Ang kasama natin sa adventure natin ngayon, yan, kaibigan natin, Suki Moto. Yan. So, check nyo rin po yung kanyang Facebook page. Diyan nyo po makikita yung kanyang malulupit na mga drone shots. Yan. So, ang daan natin ngayon, patungo ng Mountain Province, dadaan po tayo ng Besang Pass. So, ibabahagi po natin muli sa inyo kung gaano kaganda ang kalsadahan na to para magkaroon din kayo ng idea kung kayo po ay magpaplanong pumunta ng Mountain Province. Okay, let's go! Yung nakaraang vlog po natin, nakasama natin si Brad sa Sagada. Yung ruta po na dinaanan natin, ito po yung ruta na dadaan kayo ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, hanggang marating nyo po ang Mountain Province. At ito naman pong ruta na dadaanan natin ngayon, ito po yung tinatawag nilang Besang Pass. So dito nga po magmumula yan sa bayan po ng Tagudin, Ilocos Sur. Ito po yung unang pagkakataon na makakadaan po tayo dito sa Besang Pass. Kaya excited na rin ako makita yung magagandang tanawin dito, dahil kilala po ang Besang Pass sa pagkakaroon ng malulupit na mga scenery. Yan ang abangan ninyo sa ating gagawin na motorcycle adventure. Okay, right turn tayo dito. Ito yung papasok ng Besang Pass. Yan. Welcome to Suyo. Andito na po tayo sa Suyo, Ilocos Sur. Yan, nakikita natin na nagsisimula na tayong dumaan sa Mapuno. Ito na yung mga bundok sa gilid natin. So pagkatapos ng Tagudin, Ilocos Sur, doon sa mismong pinaka-arko, ito yung susunod na bayan na dadaanan ninyo, itong Suyo, Ilocos Sur, kapag kayo ay dadaan ng Besang Pass. Nasa bungad pa lang tayo ng Besang Pass, may experience nyo na yung mga malulupit na twisties dito. Wow. Welcome to Kabugao, Suyo, Ilocos Sur. May cemetery pala dito. Ang tataas din ng mga puno dito. Malilim. Merong open dito. May ilog. Tapos kabundukan. Andito pa lang tayo sa mismong pinakabungkad nitong kalsada na dinadaanan natin.
ganito kaganda na yung makikita ninyo rito. Forest Road. Ang lamig. Kapag ganito na yung mga dinadaanan natin na ruta, talagang ang sarap-sarap ng magmotor. Imagine, nagmotor tayo ng ilang oras mula Pulilan, Bulacan. Yung pollution na traffic, dinaanan natin yan. Pero kapag ganito na yung nakikita natin sa mga dinadaanan natin na lugar, ayan o, talagang marerefresh ka. Kasi puro berde na yung makikita mo. Lunti ang kapaligiran na o. Road close. Grabe yung blind spot dito. At marami na ding mga ginagawang kalsada. Malimit ninyong mababasa yung ganitong signage dito. Dahil simula doon sa pinakabungad, kurbadahan na yung dadaanan nyo hanggang dito, wala nang katapusan. Suyo Public Market. Ito pala yung pinakapalengke nila dito. Ito yung pinaka-town proper ng Suyo, Ilocos Sur. kilometers na lang mula dito sa town proper ay mararating naman natin ang Cervantes, Ilocos Sur. Pagkatapos ng mapuno at mga karbadahan na kalsada na dinaanan natin yan, kapag andito na kayo sa mismong pinaka town proper ng Suyo, Ilocos Sur, marami ng mga kabahayan dito. Welcome to Barangay Urzadan, Suyo, Ilocos Sur. Wow, grabe naman yung kabundukan na to. Parang yung nakikita natin sa ibang bansa, yung mayroong mga mukha sa bato ng bundok. Yun na lang ang kulang eh. Yun, mai-imagine mo pag nakita mo yung nagtataas na bundok na yan na bato. Dito yun makikita sa Barangay Urzadan. Wow. Nakakalula yung mga bato na to. Wow. Nakapaganda pa na ng tanawin dito. Ang lalaki ng mga bato dito sa ilog, oh, gabahay. Sarap painggan nung tunog ng ilog, oh, yung mga umaago sa bato habang nagmumotor kayo. Sarap maligo dyan. Kopya, may tubig. Madulas to. Madami din ginagawang kalsada dito. So ang kagandahan, wala masyadong dumadaan dito kumpara sa Baguio, doon sa Cannon Road. Kapag may ginagawang parte ng kalsada doon, talagang grabe yung traffic. May mga dumadaloy na bukal na tubig sa kalsada. Grabe talaga yung mga bato na makikita nyo dito sa ilog, oh, lalaki talaga. Makakalula.
Tapos may nakikita ako doon na bato. Yung itsura niya parang ulo ng buhaya. May ilong, may mata, may bibig. Ito, sobrang laking bato. Huminto si Sukimoto dito. Ay, may hanging bridge. Wow. Meron kayong dadaanan dito ng hanging bridge. Tapos may nakikita kami ni Sukimoto doon na resort, no? May pool doon, no? Suyo Eco Mountain Resort. Ah, okay. Marami na din palang ano dito, resort. So yung nakita natin kanina doon sa may hanging bridge na pag nakatawid kayo, resort. Sunod-sunod na pala yung resort dito na makikita ninyo na pwede ninyong puntahan. Okay din dito kasi may enjoy ninyo yung ganda ng nakapalibot ng mga tanawin. Eto pa, meron pang hanging bridge dito. Sa mga ganitong lugar na mountain pass tapos may mga ilog, kalimitan nakakakita tayo ng mga ganitong hanging bridge, oh. Ako nakakatakot dumaan dito kasi ang liit lang nung dadaanan mo. So try natin kung talaga ba nakakalulang tumawid sa ganitong mga hanging bridge. Taas. Uy, nakakanginig pala ng tuhod. Ah, ganito pala yung pakiramdam. Nakakatakot yung umuga-uga yung hanging bridge. Kaya. Hawak lang tayo dito sa mismo pinaka-cable. Ito yung pinaka-gabay. So yung mga locals dito, pangkaraniwan na sa kanila na tumatawid dito, kaya sanay na sila. Pero sa atin na first time lang, talaga makakaramdam tayo ng lula. Dahil tingnan nyo naman yung dadaanan nyo, dalawang kahoy lang hanggang doon sa dulo, tapos ang kitid lang niya talaga. So kung meron kayong makakasalubong dito, tatagilid na lang kayong paganyan. Tapos dito sa pinakababa, makikita ninyo yung malinaw na ilog. Tapos dinig yung ragasan ng tubig at yung mga naglalakihan ng mga bato. Pwede kaya natin dalhin yung motor natin dito. Baka doon na tayo pulutin sa baba. Tara, balik na tayo. Ito yata yung sinasabi ni Suki na falls na parang kortina. Ah, ito nga yun. Kaso natapatan natin na walang tubig na dumadaloy, kukunti lang. Sayang hindi natin nakita na malakas ang tubig. Kakaunti lang yung tubig na bumabagsak, pero makikita mo pa rin yung ganda nung falls na to. Tapos dun sa harap ng falls, makikita mo naman yung ilog na mayroong malinaw na tubig. Ang sarap magtempesaw dito, sarap magbabad, oh. Kung meron ng daan na pwede tayong bumaba, ang gandang spot nito para maligo. Dahil nakikita ko na mababaw lang yung tubig at talagang sobrang linaw nung tubig. Kitang kita mo yung mga bato sa ilalim. Mukhang mataas na kurbada to, tapos lubak. Ah, sira yung kalsada. Ayan, ingat po tayo dito dahil talagang malalim yung lubak, lalo dito sa kaliwa. Uy, ano to? Vagina Falls. Uy, ano yun? Meron palang Vagina Falls dito. So pataas tayo ng pataas ngayon. Dahil puro ganito yung dinadaanan natin. Mga kurbada na parang hagdan.
Marami din po kayong mababasa dito na warning landslide prone area. Dahil malimit yung mga nagbagsakan ng mga bato na makikita nyo dito sa gilid ng kalsada. Buhangin, lupa. Kaya may kadulasan yung kalsada na dadaanan nyo dito. May mga sira-sara na rin pala na ano dito, daan sa gitna. Tapos dito, bangin. Kakalula yung bangin dito. Silipin natin yung bangin. Wala naman dumadaan eh. Yan, hop. Tayo sa gilid. Wow. Grabe, ang taas na natin. Doon tayo galing kanina. Ayun yung simbahan na dinaanan natin. Tapos dumaan tayo ng paakyat sa mga zigzag hanggang nakarating tayo sa taas. Pag nahulog ka dito, goodbye Philippines. Alas 4 na ng hapon. Kung aabutin na tayo ng gabi dito hanggang makarating tayo ng Mountain Province. Ito po yung nakakatakot na spot dito. Pagka na-overshoot ka, hulog ka dun sa bangin. Wow. Grabe yung mga kabundukan na bato na makikita nyo rito. Para din pala tong Halsema Highway oh. Hop. Basa. Andito pa lang tayo sa Ilocos Region. Pero yung kalsada na dinadaanan natin, para na tayong dumadaan sa mga mountain pass ng Cordillera. Ganon yung itsura itong Suyo Cervantes Road, ang tinatawag nga nilang Besang Pass. Andito na pala si Suki. Caution, Falling Rocks area. Wow. Kaya ka pala huminto dito. Maganda yung tanawin. Oy, grabe. Napakalupit naman ang scenery dito. Yung mga natataasan ng mga kabundukan dito, makikita mo sa gilid ng kalsada. Ang ganda ng spot na to. Palipad tayo ng drone dito para mas makita ninyo yung buong ganda nitong sinasabi ko na napakagandang spot na dadaanan nyo dito sa Suyo Cervantes Road. Yan, nakita nyo na po yung buong ganda ng spot na to. Kaso ito, napakadelikado. Eh, buti nilang ginagawa nila to. Nahukay pala to. Ah, nasira. Nag-landslide pala. Open na open yung gilid. Kaya talagang matatanaw mo yung mga natatayugan ng mga kabundukan dito.
Kasi mababasa mo ang caution, falling rocks area. Ito yung gilid ng kabundukan na marami nang bumagsak na bato. Daming bato sa gilid. Wow. Pataas tayo ng pataas, syempre. Mas nararamdaman natin yung lamig dito sa kalsada na dinadaanan natin. Oh, tsu. May putol na kalsada. Hello po. Yun. Putol nga. Wow. Bangin. Nakakangatog ng tuhod kapag titinan mo dun sa baba. Dahil nga gumuho yung kalsada. Ang laki ng bundok na nasira sa ilalim ng kalsada. Pero tinan nyo naman yung tanawin dito. Grabe. Yung mga mountain pass talaga, masasabi natin na dangerously beautiful. May pagkakahawig din itong Suyo Cervantes Road sa Kalinga Bontoc Road, yung dinaanan natin last time. Oh, laki ng bato. Umagsak sa kalsada. At yan, nakalagay na yung cone para hindi daanan ng motorista. Pero delikado yun sa gabi, lalo na kung matuloy yung takbo mo. Wala pa namang ilaw dito. Laki ng bato na yun I love Suyo. Yan, meron ulit ditong pwedeng tambayan. May mga upuan. Welcome Summer Capital of Ilocos Sur, Municipality of Cervantes. Alright, and dito na pala tayo sa Municipality of Cervantes. Ayos. So ito palang bayan ng Cervantes. Tinatawag itong Summer Capital dito po sa probinsya ng Ilocos Sur. Dahil kapag andito na kayo mismo sa bayan ng Cervantes at dinadaanan nyo na tong matataas na mga kalsadahan, ay talaga mararamdaman nyo yung lamig. Lamig dito, guys. So panandalian tayong huminto dito sa gilid dahil nakakamangha talaga yung mga tanawin na makikita nyo rito kapag andito na kayo sa Cervantes, Ilocos Sur. So yung kalsadahan na nakikita natin dun sa baba, yung mountain pass na yan, doon tayo galing. Yung kaninang hinintuan natin, tapos pinagpaliparan natin ng drone doon sa part na yon. At tanaw na tanaw dito talaga yung mga kurbada, yung mga sikong kurbadahan na dinaanan natin dito. Para tayo nakasakay sa drone. Ganun yung pakiramdam. Wow. Meron tayong dadaanan dito. Malupit. Dahil gumuho yung bundok, yung mga bato. Ay, medyo pahirapan yung pag-akyat dito dahil madulas yung mga bato. Hanggang laki na to. You are now entering Besang Pass National Monument Landmark. Ito pala yun. Alas 5 na ng hapon at
Mukhang aabutin na tayo ng dilim dito sa daan. Nasa 62 kilometers pa yung tutuluyan namin ni Suki. Grabe yung ulap po, ang baba na. Sa sobrang taas natin, tanaw na natin yung mga kaulapan dito sa bangin. At mas maraming landslide ang ating dinadaanan dito sa Cervantes. Grabe, palamig ng palamig ah. Mas pataas tayo ng pataas. Yan, tinan nyo yung kurbada na to. Katarek. Oh. Nanonood na sa riding jacket natin yung lamig. Inabot na nga tayo ng paglubog ng haring araw, kasabay ng nababalutan na rin yung kabundukan ng makapal na ulap dito sa Suyo Cervantes Road. So babaybay namin itong kalsadahan patungo sa Mountain Province ng gabi na. So i-update ko na lang kayo sa magiging biyahe natin patungo sa ating destinasyon. So ilang kilometro pa yung biyahe natin? 56 kilometers, 1 hour and 51 minutes. So bali, kulang 2 oras ang biyahe pa natin hanggang sa ating destination dun sa bahay. So babaybayin natin yung kalsadahan ng madilim. Kaya natin yan. Good luck, Suki. Let's go. Let's go. Ito pala yung Besang Pass Monument. Kaso madilim na natin nadaanan. Sayang din natin nakita ng maliwanag. So dadaanan nyo rin po itong Besang Pass Monument kapag po kayo ay dadaan dito sa Suyo Cervantes Road. May nakikita ako dun sa loob ng mga rebulto, tapos yung watawat ng Pilipinas. Tapos dito merong pwede kayong akitin hanggang doon sa taas. Mukhang maganda yung tanawin doon, no? Sayang lang hindi natin nakita ng maaga. Okay, tara, balikan na lang natin yan kapag nagawi ulit tayo dito. At least alam na natin kung saan nakapwesto yung Besang Monument. Oh, eto na yung makapal na fog. Nakikita na natin dito. Nababalutan na yung mga pine trees. At isa ito sa magpapahirap sa biyahe namin ni Suki. Kapag bumaba na dito sa kalsadahan yung makapal na fog. Literal na snake road yung dinadaanan natin ngayon. Talagang pulo-pulupot na kalsadang pababa na matatarik. Kaya siguraduhin nyo na pero kayo maayos na preno kapag po kayo ay dadaan dito. Isa pa sa nakakailang sa kalsadang to, talagang maraming buhangin. Tapos may mga bato na posible nating madaanan at tayo ay madudulas. Kaya nakaalali lang tayo. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nagmumotor na po tayo. At ngayon ay mag-alas 6 na ng gabi. 2 oras pa lang yung tulog natin. At siguraduhin nyo rin po na bago kayo pumasok sa Suyo Cervantes Road ay magpagasolina na po kayo. Dahil wala kami nadadaanan dito na gasolinahan. Titingin kami dito kung mayroong bote-bote. Baka sakali. Sige, Suki kasi nauubusan na siya. Wala daw bote-bote na gasolina doon sa pinagtanungan natin na tindahan. Pero sabi naman niya na mga 15 minutes na lang na pagmumotor, madadaanan namin ang Shell.
So sana maabot yung gas ni Suki, dahil nagbi-blink na yung kanyang gas. Yung sa akin 2 bars pa. Sana maabot. Ayun, ayos ah. Oh, meron palang gasolinahan dito. Ayos, na-save si Suki. Oh, tatatakot ka pa? Takot pa? Okay na? Nagbiblink na? Oo, 9 kilometers na nagbiblink. Grabe, layo na niyan ah. Buti umabot. Ano to, mga 30 plus na nagbiblink kaya? Kaya Yan, sakto. Meron palang gasolinahan dito. Ayos, nakapagpagas na kami. At patuloy naming binaybay ang kahabaan ng matatarik na kurbadang kalsadahan ng Cervantes, Ilocos Sur. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe ay narating na rin namin ang rehiyon ng Cordillera dito sa bayan ng Mankayan, probinsya ng Benguet. Okay, dito na tayo sa rehiyon ng Cordillera, sa bayan po ng Mankayan, Benguet. Yan. Yun, I love Mankayan. Marami ng kabahayan dito. Ito yung mismo kabayanan ng Mankayan. Grabe, nanunuot yung lamig. Pamasa-masa. Sobrang lamig, talagang magbabara yung ilong mo. 7:49 na ng gabi. Nasa 27 kilometers pa yung biyahe natin. At nagdesisyon kami ni Suki, nasa Baangan Escapade na kami, dediretso. Doon na kami matutulog dahil talagang pagod na kami. Sobrang haba na ng biyahe naming dalawa. Taas nito ah. Solid to. Yan, 35, 34 na lang yung takbo natin. Napakalupit ng ahonin dito. Napakalamig. Woo! Naninigas na yung mga kamay natin. At kung kailan malapit na tayo sa ating destinasyon, di namin inaasahan na ganitong kondisyon ng kalsada ang aming dadaanan. Malubak at mas mataas na ahonin. Pasikip ng pasikip na parang dumadaan ka sa iskinita. Meron tayong dinadaanan. Bali yung kalsada hati. So dito lang tayo dumadaan, no? Parang iskinita lang to. Pero kasya ang sasakyan. Kaso sa gitna wala siyang semento, bato ang dadaanan ninyo. Malaking bato. Kaya dito lang tayo sa gilid. Sobrang taas, grabe. Yeah. Ahon lakbay. Sorry, nahirapan ka na naman. Iyak si lakbay. Grabe, lalim ng hukay. Yeah. Hindi ka makarekta ng akyat dahil nga may mga pagitan yung mga biyak na kalsada. Talagang umaamoy na yung panggilid natin. Tama pa ba itong pinasok namin ni Suki na to? Kapag kami nakasalubong dito na 4 wheels, nako, mahirap ng balikan to. Kasi isang sasakyan lang yung pwedeng magkasya. Imagine sa mga ganitong oras, nagmumotor tayo sa mga ganitong klaseng kalsada. Tapos dito sa kanan natin, bangin yan. Yeah. Pangkaraniwan ko nakikita mga Tamaro FX yung nakakakit dito. Napakalalakas naman ng mga ito. Ito, maayos na kalsada na ulit yung dinadaanan natin. Pagkatapos nung malais kinita dinaanan natin. Napakalupit nun. Ito yung inverted house dito. Kung sa Sagada merong inverted house, dito sa lugar na to meron ding inverted house na kilala rin. Wow. Bukas ipapakita ko sa inyo yan. Magpapalipad tayo ng drone dito. Akala ko tapos na yung
dinaanan namin kanina na parang iskinita. Ito na naman tayo. At ito, rough road. Wala talagang semento, mabato. Tama pa kaya itong binadaanan namin ni Suki. Sa mga oras na ito, mas naging mahirap ang aming ginagawang paghahanap sa aming destinasyon. Bukod sa inabot na tayo ng lamig at dilim, napadpad na din tayo sa kung saan at niligaw tayo ng mapa na ating sinusundan. Mas masikip na daan, malalim na hukay, at naglalakihang mga bato na parang dumadaan tayo sa kagubatan. Ewan ko lang kung nakikita nyo sa camera natin kung gaano kalupit yung daan na to. Isang pagkakamali mo lang, maaari ka talaga mag-semplang. Ay, grabe to ah. Ay, Suki, ano ba itong pinasok natin? Baka sumayad yung ilalim ng motor natin. Yeah. Grabe. Para tayo pumapasok na sa kagubatan. Habang palayo tayo ng palayo sa ating pinasok na daan, dito na ako nakaramdam na parang may mali. Kaya tumawag na ako kay Suki. Bro, tama pa ba itong dinadaanan natin? Oo, nakamapa eh. Parang ibang daan itong binigay ni Google, pero yun tutumbukin. Ano, hindi na ako makakatras dito eh. Makakadaan ka ba dyan? Pang-enduro na to. Tawagan mo kayo, tumawag sa'yo kanina. Bro? Hello po. Oh, hello. Tatanong ko lang po, yung daan po ba sa inyo sobrang lubak? Yung masikip na daan? Hindi. Naku. Hindi naman siya masikip. Dito po kami dinala. Siya, kalsada siya, pero rugged road. Dito po kami dinala sa sa Putikan, sa mga maliit na daan. Lubak-lubak, nabalaho na po kami dito. At yun na nga, nagkamali tayo ng daan. Dito kami dinala ni Google sa lugar na to. Yung silakbay, iniwanan ko muna at nabalaho na dito si Suki Moto. Puntahan muna natin, tutulungan natin makaahon. Bro, ano na ako kabado na ako kanina pa na hindi ito yung daan natin Hindi daw to, maganda raw yung daan dun. Saan daw daan natin? Yung baliktad na bahay na nakita natin, diretso lang daw tayo doon. Mayroon daw crossing na lilikuan. Tatawag ulit ako pag nandun na tayo sa baliktad na bahay. Ngayon, ang tanong natin kung paano tayo makakalabas dyan. Sige, atas tayo. Baka mabangin pa tayo. Sige. 1, 2, 3. Mahaba pa naman ang pangilalim ng mga motor natin. 1, 2, 3. Okay. Sige. Grabe tong adventure na to. Kahit yung sa waist ko din ganun din yung nangyari. Pero kabado na ako kanina. Syempre si Suki kasi nauna. Kasunod lang ako. Dinala kami sa kawalan. Grabe tong experience na to. Hindi ko to makakalimutan sa buong buhay ko ng istorya ng pagmumotor natin. Eto pala yung maayos sa daan, Suki. Kung saan tayo sumuot. Ito yung school na sinasabi, Am High School. Nako, eto na naman. Mukhang rough road na naman yata to Nako, kinakabahan ako sa mga ganitong senaryo Mukhang may mali na naman dito. Mukhang may mali na naman.
Susubukan ulit namin dito. Tumawag kami, sabi medyo may dadaanan doon talaga kaming rough road. Ito, lalaki ng mga bato. Grabe naman. Tagtag talaga. Wow. Grabe. Oh. Ito, may kaprasong kalsada. Katapos ng malupit na mga matutulis na bato. Mukhang ito na yata. Sana ito na, Lord. Pagod na po kami. Gusto na po namin magpahinga, Lord. Ito, may mga punong kahoy daw eh. May bahay dito, baka ito na nga yun. Ay, bato na naman. Galing nun ah. Basic na basic. Ay, grabe. Yun na nga pala. Baangan Escapade. Ito na pala yun. Dadaan nga pala tayo sa ganong klaseng daan. Grabe, napakalupit nun. Okay, let's go. Lakbay. Let's go, lakbay. Woo! Sorry, lakbay, sorry. Alam kong sobrang napagod ka ngayon sa adventure natin. Ay, sorry. Good night. And kita-kits tayo bukas. So ito nga pala yung Baangan Escapade. Yan, so ito yung room na tinulugan namin ni Suki. Yan, medyo magulo sa mga gamit namin. Bali, ang binayaran po natin dito sa kwarto for overnight is 300 per head. Pero dahil po dalawa kami dito, kaya po binigay na lang sa amin ng 500. Naka-discount po tayo ng 100. At ang kagandahan dito sa Baangan Escapade, ang bait ng may-ari. Talagang inasikaso niya kami kagabi, pinagluto, para lang makarecover at makapagpahinga na din kami. About naman sa kuryente, wala kayong magiging problema dito. Dahil malakas ang kuryente rito, ayan, kasalukuyan tayo nag-charge ng gadget natin. At kung tatanong nyo naman kung kumusta yung CR nila dito, maayos din, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung CR nila dito. So, syempre, mapakahalaga sa atin ang mayroong maayos na CR. Yung magiging komportable tayo. Isa pa sa the best dito at siguradong magugustuhan nyo rin, yung rooftop nila. Grabe, kitang-kita mo yung buong tanawin ng lugar na to at meron pang sea of clouds. Kanina nagpalipad na kami ng drone ni Suki doon. Ngayon, dadaling ko kayo doon para makita nyo din. Let's go! So merong hagdan dito, kailangan natin pumunta ron sa mismo pinaka-rooftop. Ay. Oh. Talaga naman. Yan, bubungad sa inyo yung malawak na taniman ng mga gulay dito. Dito tayo sa mismo pinakaharap. Grabe, napakalamig. Taas ko lang to. Talagang manginginig ka sa lamig dito. Yan. Welcome sa tanawin dito sa Mount Kayan, Benguet. Suki. Ano bro? Solid? Solid, grabe. Nalo. Grabe, sobrang nag-enjoy kami ni Suki dito sa lugar na to. Yung naghahanap ka ng marirelax kahit medyo talagang stress tayo kagabi dahil nga yung pinasukan natin ng mga lugar talaga namang nakapakadelikado. Pero bawing-bawi tayo sa ganito kagandang tanawin, no? Ganyan kalawak yung mga kabundukan na makikita nyo dito.
At doon sa bandang dulo makikita nyo makapal na sea of clouds. Tapos dito makikita natin marami na rin mga kabahayan, no? Napakasimple ng lugar na to, pero may tuturing natin na paraiso. At ito yung iniintay talaga namin ni Suki kanina pa. Kaya hindi kayo makakilos ng maayos. Itong pagsikat ng araw. At ngayon ang ganda ng pwesto na to dito sa rooftop. Dahil yung sikat ng araw sa pula dito. Kaya makakaramdam na kayo ng init dito. Naghahalo yung init saka yung sobrang lamig. Kaya napakagandang kombinasyon. Kung gusto nyo rin pong makapunta rito sa Baangan View Deck, pwede po kayo magdala dito ng 4x4. Yung matataas na sasakyan, kayang pumasok. At kung kayo naman po ay nakamotor, yan, goods na goods, kayang-kaya din. At pwede rin kayo mag-camping dito kung gustuhin ninyo. Maraming pwesto rito sa baba na pwede kayong mag-camping. Para kinabukasan at pagising ninyo, kung matatapatan ninyo yung sea of clouds dito, bubungad sa inyo yung makapal na sea of clouds yan sa pwesto na yan. Dito sa mga malawak na kabundukan. Ito po yung bahay na tinulugan natin. Ang ganda din, no? Tapos dito sa mismo pinakababa, ito yung pwesto na pwede kayong magpaluto ng pagkain. Yan, puntahan natin, papakita ko sa inyo. Umali kayo. So sabi ni ate, ito daw ay salitang kankanawi, na ibig sabihin ay tuloy kayo or welcome. Yan, we're open. Yan. Ito si Ate Lina na napakabait. Yan, hello. Siya po yung may-ari itong Baangan Escapade, napaka-solid. So kung pupunta kayo dito, mamimit nyo din po siya. Hello Ate Lina. Welcome po kayo. Yan, imitahan nyo po yung mga followers and subscribers natin. Oh, sa mga followers ni Nico, punta kayo dito kung gusto nyo ma-experience yung super lamig na tahanan namin. Yan, napaka-solid nun. Legit na legit. At ang kagandahan dito, yung mga kumot nila, parang carpet. Kaya talagang hindi tatagos yung lamig. Oh. Pero siguraduhin nyo din na may dala kayong may extra jacket, bonnet. Yan, kasi talagang sobrang lamig dito. At kung pupunta kayo ng ganitong season, ganitong month, bare months, sobrang lamig. February. Yan, hanggang February, sabi ni Ate Lina. At dito, libre ang brewed coffee. Yan. Unlimited brewed coffee. Pangkaraniwan na to sa rehiyon ng Cordillera. Pag napupunta tayo, meron silang brewed coffee, no? Kalinga, Lapuwango dyan. Dami dyan. So tara, magkape muna tayo. Habang nagkakape tayo, pinagmamasta natin yung sobrang gandang tanawin dito sa Baangan Escapade. Solid! Pwede na tayong magkape habang pinagmamasdan ang napakalupit na tanawin dito. Alright. Yan, meron ditong spot na pwede kayong pumwesto. Medyo nakakalula lang. Dahil sobrang lalim ng mga bangin na makikita nyo dito. Dito sa baba, mas malapit nating nakikita yung mga kabundukan at yung makapal na sea of clouds na nakabalot dito. Masarap magkape. Pag nakikita mo yung ganito kagandang view. Nasuki, hindi ka magkakape. Yan, may mga spot din dito. Pwede tayong mag-picture-picture. Yan o. Tapos dito, pwede kayo mag-pitch ng tent. Kung mahilig kayo mag-camping, moto-camping, yan. Magandang pwesto to. So, kakain muna tayo. Nagluto na si Ate Lina. Nagluto tayo. Gulay lang. Yan, gulay. Wow. Sarap yata ng gulay na yun. So ito yung niluto sa atin ni Ate Lina.
sayote, tapos yung garden peas na Tanim ko na. tanim nila dito yan. Diyan lang sa bakuran. O sa bakuran lang yan, ganyan ka-fresh yung gulay na kakainin natin. Tapos, sinahagan niya ng corned beef. Yan lang po ang may Nako. namin sa inyo. Sobrang sarap po niyan, mahilig po kami sa gulay. Ah. Oo. Tara, kain na po tayo.